Hello po. Welcome po uli dito sa ating timeless reading. So, ito po ay general reading. Ako nga po pala si Tin ng Tin Arcana at Purple Tin. Yan po yung dalawang page ko po and channel. Thank you so much sa patuloy na pagsubaybay and support. Try lang natin silipin. Ito, timeless reading to kahit kailan makarating sa inyo. Tignan natin yung mga energies nyo or energy nyo itong person na kakonect nyo mamaya. Okay. Tignan muna natin yung mga general energies. Jug. Skull. Carriage. And wow, money path. Ang ganda. So, pagdating sa pera, maganda kasi meron kang money path dito. No? Hindi ito yung yung matik pagdilat ng mata mo may pera ka na. Sa tingin ko lang merong some kind of opportunity wherein maaaring matsyempuan mo, no? Yung path na yan papunta sa iyong success and kasaganaan or sa increase pagdating sa financial flow, no? Pero syempre this is something pa rin na alam mo yun, gagawan mo ng paraan, pagtatrabahuan mo, no? Hindi ito something na para ka lang basta ka na lang nanalo ng parang paggising mo mayaman ka na or marami ka ng datong, hindi ganoon. Merong path Nandun yung possibility na mahanap mo itong path na ito papunta doon sa mas komportable na pamumuhay. Kumbaga, makahanap ka ng stable source ng income mo or maaaring makabuenas ka dyan, makahanap ka ng business na patok, alam mo yun, mga ganong bagay. So, money path. Okay? Ito yung path patungo sa iyong stability, financial stability, and kasaganaan. Meron ka rin courage dito. Ito kasi is pag-journey. Whether ito ay literal talaga na pagta-travel, no? Or journeying na symbolic na meron kang something na pagdadaanan. At kung yun yung case, ang ibig sabihin, pwede kasi itong physical or mental journeying. Sabi ko nga, pwedeng literal na travel or meron kang something na pagdadaanan na related sa physical and mental. Okay? Meron ding mga potential danger dito sa paligid mo. May mga maaaring magdulot ng harm sa'yo kung ano man itong mga bagay na ito. Pero syempre, ang pinakasandata natin always is pagpipray natin kay God. And also, syempre, samahan na rin natin ng pag-iingat. Okay? Itong jug na to is anything na light-hearted and carefree na gagawin mo. Pwedeng iba sa inyo, pwede itong pag-unwind, pagre-relax, or kung ito ay connection, relationship, this is a connection na pwedeng walang commitment. Light-hearted and carefree lang eh. This is something na pwedeng hindi ganun ka-serious kung connection to a relationship. Okay? No strings attached, kumbaga. Okay? So, yun yung mga overall energies mo.
Kuha tayo ng tagalawa rito sa aking oracle cards. Anxiety. Sorry nagko-concert yung aso doon sa kabilang bahay. Late night concert, char. Okay, ito na yung mga oracle cards mo. Punta na tayo muna dito. Anxiety or just too much coffee? Alam mo yung jittery nerves? Ito yun. Feeling restless, uneasy. Para kang naka-hyper. Irritable. Minsan, pwedeng irritable. Oo, ayan, restlessness, caffeine crash, or paranoia. Unsettled yung ano mo. Unsettled yung pakiramdam mo. May tension. Oo. It could be na nag-overthink ka na naman, nandiyan na naman yung anxiety, tapos na-aggravate palalo nung mga activities mo or yung mga kinakain mo, baka mahilig ka rin kasing magkape, no? Lalo na gabi na, yung mga ganyan, yung instead na ilang hours bago ka matulog, ikalma mo na yung sarili mo, nagkakape ka pa, scroll ka pa, blue light, whatever, tapos lalo ka pang na-hyper dahil nakakita ka ng mga kung ano-ano sa social media. Yung bang hindi mo hindi mo mai-relax, maikalma yung sarili mo. Ito yung energy na yun. So, kailangan mo munang ano ba tawag doon? Mag-cut off ng screen time. Kung isa yan sa nakaka-trigger ng anxiety mo or pagiging hyper. Okay? Iano mo muna, divert mo muna yung attention. Kung ako sa'yo. Ayan kakasabi ko lang ng scrolling. Natawa ako, ngayon ko palang nakita eh. O diba? Sabi kasi dito, anxiety or just too much coffee. Tapos yung next card mo, ngayon ko lang nabasa, scrolling instead of healing. Ang sabi dito, numbness, mindless distraction. Kasi feeling ko, instead na mag-focus ka doon sa makakapagpakalma sa'yo, para lang makalimot ka rin, mag-heal ka, lalo ka pang nag-i-scroll doon sa mga messages siguro. Ano ba yan? Past mo? Ex mo? Lalo ka lang tuloy nagiging anxious eh. Instead na mag-focus ka na lang sa healing mo. Basa ka pa siguro ng basa ng mga messages na dapat hindi mo na yan binabasa, tinitignan. Scroll ka pa ng scroll, check ka pa ng check doon sa social media ng person. Paano ka nga naman mag-heal nun? So, dapat ang maging focus mo, ma-divert mo yung isip mo sa kung paano mo totally matatanggal sa sistema mo yan. Para mag-heal ka na rin, makausad ka na rin. Okay? Kumbaga, etong mga cards na to are reminders na hindi nakakatulong sa'yo kung ginagawa mo man itong mga bagay na nakasulat dito sa cards. Ano pa? You never showed up. Absent effort, emotionally unavailable, done trying, ano pa? Sweet then sour. Okay. So ngayon nagiget ko. Bakit ka nagkaroon ng ganung attachment dito sa person na to? Kasi pwedeng nung una sweet siya sa'yo tapos bigla na lang umasim. Fake nice, mean undercurrent, and manipulative. Tapos bigla na lang siyang naging absent, Bigla na lang one day hindi na siya nagparamdam, hindi na siya nag-show up. So ikaw naman, left wondering, bakit kaya? Ano nangyari? Mga ganun. So first of all, para mawala yung mga ganung bagay, kung hindi mo pa nagawang i-confront yan, hindi mo pa natanong, nakausap, di yun yung first step, gawin mo yun.
Ngayon, kung ina-avoid ka niya, clear sign na yun kagad. Kasi ina-avoid ka niya eh. Okay? Maliwanag yun. Bakit kanya i-avoid kung importante ka sa kanya? In the first place, dapat magsasabi siya, magpaparamdam siya. Hindi na lang siya yung biglang, hindi na lang mag-show up, di ba? Parang bastos naman ng dating nun. Kung ako tatanungin. So either i-follow up mo pa yan, maghintay ka pa, or forget na lang. Kasi, pagka ganun yung ginawa sa'yo, maliwanag na maliwanag na answer na yun eh. No? So, tignan pa natin sa tarot cards mo para ma-clarify itong mga cards na nandito. Oh. So, nakakita ko rito, bakit all of a sudden, bigla na lang siyang umasim. Nakakakita ako ng new person dito. Sa side niya. So, feeling ko lang, pwede kasing namili na siya, nag-decide na siya eh. Actually, pwedeng may isa ka sa naging options niya. Oo, at nakita ko dito na namili siya. Nakikita ko rin na pwedeng may bago siyang kakonek or may iba siyang kakonek. Hindi ko lang alam kung sabay kayo nun, sumunod sa'yo or bago. Or existing na, bago pa kayo nagkaroon ng connection. Oo, kasi pwedeng itong person na to is namili. Nag-mini-mini-mini mo, and eventually, sadly, pwedeng hindi ikaw yung pinili niya, kaya siguro bigla na lang from sweet naging sour siya sa'yo. Real quick, di ba? Bigla na lang no show up. Pero wag ka mag-alala. Okay, hindi talaga ganun ka solid yung feelings na itong person na ito sa'yo. For sure, mas matimbang yung isa, mas mahal niya, mas gusto niya yun. Huwag kang mag-alala kasi meron pa namang darating sa'yo. No? Hindi ito yung person na para sa'yo. The fact na ganyan yung naging ginawa niya. Meron at meron darating para sa'yo. Someone na deserve mo, someone na compatible mo, or even soulmate mo. Someone na mas seryoso and magko-commit sa iyo na ikaw ang pipiliin. Ito yung energy ng next person na darating sa iyo. Okay? Kasi hindi yung full card eh. Although nakikita ko rito, may next chapter na darating sa iyo, next person. Pero dahil nga ganyan yung naranasan mo dito sa person na gumawa sa iyo niyan, is pwedeng matakot ka nang mag-take ng risk sa susunod. Pero yun nga ang sinasabi ko, yung mga signs na meron dito. Ibig sabihin palatandaan is, yung next na person na darating sa iyo is maaaring yun na yung soulmate mo, compatible mo, someone na, anong tawag dito, yung pantay ang tingin ninyo sa isa't isa. And maaaring serious and true love talaga. So, yung mga zodiac signs na lumilitaw dito sa reading mo, maraming water dito. Napakaraming water. Cancer, Scorpio, Pisces. Actually, pwedeng may Gemini din. Okay? So, yan yung reading ninyo. Thank you so much for dropping by para manood. Don't forget to follow, subscribe kung bago kayo. Paleave na lang ako ng comment dyan, ng reaction, pa-share. God bless, babush.